Sa unang pagkakataon na nakita ko siya, hindi sa entablado ng kumpanya kundi sa backstage ng isang fashion show. Pareho kaming hindi nababagay sa lugar. Ako si Isabella Monteverde, international runaway model, mukha ng mga billboard sa EDSA, laman ng glossy magazines, at madalas pag-usapan sa social media. Sanay ako sa ilaw, sa kamera, sa mga matang sumusukat sa bawat galaw ko. Ang mundo ko ay puro lente, at lente rin ang tingin sa akin ng mundo. Maganda, patangkad, elegante. Pero bihirang may nagtanong kung ano ang laman ng puso ko. Siya naman si Gabriel Valderrama, batang kongresista, anak ng isang respetadong pamilya ng mga abogado. Kilala sa matapang na paninindigan laban sa korupsyon. Sanay siya sa mikropono, sa debate, sa mga matang naghahanap ng pagkakamali sa bawat salita niya. Ang mundo niya ay politika, marumi, magulo, at punong-puno ng intriga. Nasa charity fashion gala siya noon bilang panauhing pandangal. Ako ang closing model ng gabing iyon. Habang naglalakad ako sa runway, nakita ko siya sa front row. Hindi tulad ng iba. Hindi siya nakatitig sa katawan ko. Nakatingin siya sa mga mata ko. Parang may gustong basahin. Parang hindi siya naaakit sa kinang ng suot ko, kundi sa taong nasa loob nito. Pagkatapos ng show habang nagpapalit ako sa backstage, may kumatok. Miss Monteverde? Mahinang boses ang narinig ko. Pagbukas ko ng pinto, siya ang bumungad. Opo, Gabriel Valderrama, sabi niya. Iniabot ang kamay. Gusto lang kitang pasalamatan dahil sa'yo mas maraming donors ang nagbigay ngayong gabi. Ngumiti ako. Trabaho ko lang po iyon. Tingin ko hindi lang, sagot niya. May kakaiba sa paglakad mo. Parang may pinaglalaban. Hindi ako sanay na may pumapansin sa ganoong bagay. Kadalasan ang naririnig ko lang ay, ang ganda mo. O, bagay sa'yo ang suot mo. Pero siya iba. Baka iniisip mo lang, sagot ko. Pilit na kalmado. Hindi, sabi niya. Sanay akong magbasa ng tao. Parte ng trabaho ko. Natawa ako. So, binabasa mo ako ngayon? Sinusubukan? Doon nagsimula ang lahat. Hindi ko akalaing ang isang simpleng usapan ay mauuwi sa mga tawag sa gabi, sa mahabang diskusyon tungkol sa lipunan, sa mga mensaheng kumain ka na ba at ingat ka sa event mo. Nalaman kong hindi pala puro debate at batas ang mundo niya. May mga pangarap siya para sa mga kabataan, para sa mga mahihirap, para sa mga babaeng tulad ko na madalas ikahon ng lipunan. Alam mo, minsan, sabi niya habang magkasama kami sa isang tahimik na cafe. Madali para sa tao na husgahan ka dahil modelo ka. Totoo, sagot ko. Akala nila puro ganda lang, walang utak. Tulad din sa politiko, sagot niya. Akala nila, lahat kami magnanakaw. Nagkatinginan kami at sabay na natawa. Sa gitna ng magkaibang mundo, doon kami nagkatagpo. Sa punto kung saan pareho kaming mali ang pagkakakilala ng karamihan. Pero hindi madali. Nang pumutok sa media ang balitang nagkikita kami, agad itong naging kontrobersya. Modelo? Ginagamit para pabanguhin ang pangalan ng politiko? Ambisyosa? Target ang susunod na First Lady. Ang sakit magbasa ng ganoong headline, lalo na kapag alam mong hindi iyon totoo. Isang gabi umiiyak ako sa kondo ko nang dumating si Gabriel. Hindi siya nagsalita agad, ni hindi niya ako tinanong kung bakit ako umiiyak. Umupo lang siya sa tabi ko at hinawakan ang kamay ko. Pagod na ako, bulong ko. Tara, sabi niya. Saan? Sa lugar na walang kamera. Dinala niya ako sa probinsya nila.
Doon walang paparazzi, walang ingay ng syudad, simpleng buhay, simpleng tao. Doon ko nakita ang ibang Gabriel, ang anak na tumutulong sa nanay niya sa kusina, ang kapatid na nakikipaglaro sa mga pamangkin, ang leader na personal na kinakausap ang mga magsasaka. Hindi ko kailangan ng modelong girlfriend para manalo sa eleksyon. Sabi niya minsan habang naglalakad kami sa bukid. Kailangan ko lang ang taong maniniwala sa akin. Totoo ba yon? Tanong ko. Totoo at ikaw iyon. Unti-unti natuto akong harapin ang mga batikos. Hindi dahil wala na akong pakialam, kundi dahil may mas mahalaga na akong pinanghahawakan, ang katotohanan ng nararamdaman namin. Pero dumating ang pinakamalaking pagsubok. Isang taon bago ang eleksyon, may kumalat na iskandalo. Isang edited video na nagpapakitang tila tumatanggap si Gabriel ng suhol. Kahit alam naming hindi totoo iyon, mabilis ang paghusga ng mga tao. Lumayo ka muna, sabi niya sa akin isang gabi. Ayokong madamay ka. Hindi kita iiwan, sagot ko. Masisira ang karir mo. Kung masisira man, mas pipiliin kong masira kasama ka kaysa manatiling buo nang wala ka. Napayakap siya sa akin ng mahigpit. Hindi kita deserve. Walang deserve sa pagmamahal, sagot ko. Pinipili lang. Sa gitna ng investigasyon, ako ang naging matatag niyang sandalan. Sumama ako sa mga press conference, hindi para magsalita, kundi para ipakitang hindi siya nag-iisa. Maraming nagsabi na sinisira ko raw ang imahe ko. May brand na umatras sa kontrata ko. May show na hindi na ako kinuha. Masakit pero sa tuwing makikita ko siyang lumalaban para linisin ang pangalan niya, alam kong tama ang pinili ko. Lumabas din ang katotohanan. Napatunayang peke ang video. May kalabang politiko ang nasa likod nito. Sa araw ng eleksyon, hawak niya ang kamay ko habang hinihintay ang resulta. Ano man ang mangyari, nandito ako. Salamat. Bakit? Dahil minahal mo ako bilang Gabriel, hindi bilang Congressman Balderrama. Nanalo siya. Pero higit pa sa panalo sa eleksyon, ang tunay na panalo namin ay ang pananatili sa isa't isa sa kabila ng bagyo. Hindi ako tumigil sa pagmumodelo. Sa halip, ginamit ko ang boses ko para sa mga advokasya, women empowerment, mental health, media responsibility. Hindi na lang ako mukha sa billboard, isa na akong tinig. Si Gabriel naman, mas naging maingat, mas naging matatag. Hindi siya perpekto. May mga araw na pagod siya, na gusto na niyang sumuko. Pero sa tuwing makikita niya ako sa audience, habang nagsasalita siya sa isang forum, sapat na iyon para ipagpatuloy niya ang laban. Isang gabi matapos ang isang mahabang session sa kongreso, niyaya niya ako sa rooftop ng gusali. Tanaw ang buong syudad, mga ilaw, mga sasakyan, mga taong may kanya-kanyang kwento. Bella, sabi niya, gamit ang palayaw na siya lang ang tumatawag sa akin. Kung sakaling dumating ang araw na mas mabigat pa ang responsibilidad ko, pipiliin mo pa rin ba ako? Hindi ko pinili ang posisyon mo, sagot ko. Ikaw ang pinili ko. Lumuhod siya. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng syudad, sa gitna ng maingay ng mundong minsang humusga sa amin, inalok niya sa akin ang isang singsing. Hindi ko maipangangako na magiging madali ang buhay kasama ko, sabi niya. Pero may pangangako kong magiging totoo. Hindi ang grande ang proposal, walang fireworks, walang media. Kaya ko ang mahirap, sagot ko. Basta ikaw ang kasama ko. At doon, sa pagitan ng Runaway at Republika, sa pagitan ng Kamera at Kongreso, pinili naming maglakad sa iisang direksyon. Hindi perpekto ang pag-ibig namin,
May intriga pa rin, may issue, may batikos. Pero natutunan naming hindi kontrolado ang opinyon ng tao. Ang kontrolado namin ay kung paano namin alagaan ang isa't isa. Sa huli, hindi mahalaga kung modelo ako at politiko siya. Ang mahalaga, sa likod ng ilaw at mikropono, may dalawang pusong handang magmahal ng totoo. Hindi para sa imahe, hindi para sa kapangyarihan, kundi para sa isa't isa. At sa mundong puno ng maskara at plataporma, natagpuan namin ang isang bagay na hindi kailangang i-campaign o i-photoshoot. Isang pag-ibig na totoo, tahimik at matatag.